To get the latest weather forecast, we have Pag-asa Weather Specialist John Manalo of Climatology and Agrometeorology Division. Uy, nadali. Word, meteorology. Suki ka na dahil sa init, ha? Alam mo, Oo nga po medyo dumadalas po ang ating Hindi ko na alam interview. how I should ask you, no? But everyday na lang palala ang init. Now, is there a possibility na another town will experience an extreme danger level of heat index today? Aside from yung na-mention na. Apo. Yes, actually po, no, nung mga nakaraang araw lang ay nasa 33 yung stations natin na nasa danger category. But now, nasa 36 na po. So, we are expecting na ma-experience natin na mas mataas pa yung values nito as we approach May. And also, yung mga areas na to ay madadagdagan pa po. And bukod po dito ay actually pwede nating banggitin na meron na pong umabot na isa na extreme danger dito po sa Iba, Zambales. And also, mahalaga din po siguro na i-mention na yung temperature alone, which is ingredient lang po ng heat index, ay nabibreak natin yung mga all-time record natin, specifically po dito sa Metro Manila. So, ibig po sabihin, ngayong taon po ay somewhat very significant po yung increase o yung enhanced temperature na na-experience natin ngayon. I'd like to touch on that, John. You said we're experiencing already these last few days a record-breaking heat index, no? And heat and temperatures as well. Comparative, John, sa pre-pandemic levels, are we higher than mga na-recorded back then? Yes po, actually, tinignan po natin yon and nakita natin na mas enhanced po talaga ngayon. Actually, kung babanggitin po natin nung pre-pandemic ay yung pag-pandemic po kasi expected natin na mas mababa talaga. Pero yung mga significant years po na pwede natin na i-compare dito ay yung mga kapareho niya na ENSO years din. Ibig po sabihin na yung El Nino ay strong condition din siya. And halimbawa po nito ay 2016, 2010, and then yung 2023 actually, pero late po ng 2023 natin na-experience El Nino. But at some point, yun po yung mga years na pwede nating i-compare. Siguro, okay din po i-mention yung 1997, 1998 na El Nino, which is also quite high po yung na-observe natin doon na temperatures. Anong temperature yun, ng mga ganong panahon? Meron po tayong study na ginawa dun sa countrywide temperature. Nakita po natin na isa po yun sa specific, may mga peaks po na nag-identify na yung signal ng ENSO. Hindi ko po mabanggit yung specific na temperature that time, but I can provide you a like figures or like graphical images. Yes po. Sige, ito pong nakaraang weekend, medyo may mga pagkulimlim ng panahon, ng mga siguro anong oras yun, mga umaga, patanghali, pero hindi natuloy. So yung iba mga tao, umasa, nakala nila medyo uulan kahit papano. Pero meron ba tayong binabantay ang LPA outside the Philippine Area of Responsibility or any other weather systems na binabantayan natin ngayon? Siguro po isa sa maaari natin banggitin na yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ. So ito po yung lugar sa mundo na kung saan nagmi-meet po yung hangin from North Pole and South Pole. Kapag nag-meet po yan, magkakaroon po ng updraft. And then yung updraft na yan ay maaari po mag-develop into clouds and then rainfall. So pag sinabi po na yung ITCZ ay somewhat nakaka-apekto sa isang lugar, for today, naapektuhan po niya yung Mindanao Island natin. So, more likely, makaka-experience po sila ng mga pag-ulan. Also, yung isa po na, yung mga nakaraang araw, meron po tayong may nakaka-apekto po sa atin na easterlies. So, dalawa po yung pwedeng maging contribution nito. Yung isa po ay warm air na maaaring magpataas ng temperature natin. And yung isa po ay maaaring magdala po ito ng kaulapan na pwedeng mag-result into localized thunderstorms. Pag yung localized thunderstorm na binabanggit natin, baka sabihin po nila na, umulan dito, pero sa kabilang barangay hindi. So, ganun po yung halimbawa ng mga... John, you mentioned warm air, no? The reason why you piqued my interest, no? Is these last 2 weeks, alam natin mainit sa hapon. That's a given already. Pero pagdating ng gabi, although mainit, pag tinatamaan ka ng electric fan, nung bandang gabi, you could sleep somewhat a little comfortably. Pero itong weekend, this last Saturday and Sunday, John, bakit kahit nung gabi,
yung hangin was still hot. Parang hindi nagda-drop ang temperature at night. Usually at night, dapat nagko-cool down by at least 5 degrees, di ba? Opo. Meron din po tayong tinatawag, I think aware na po yung majority sa atin about dun sa urban heat island. Pero yung last weekend po ay actually enhance po talaga yung init na naramdaman natin. So tama yung naramdaman ko dyan, hindi, kasi kala niya all throughout, kahit sa gabi mainit. This weekend particularly, yung gabi was a little hotter, no? Yes po, actually kung babanggitin po natin, meron tayong monitoring ng mga recordings. At yung weekend po, actually nung April 27 ay na-break po nung sa Metro Manila. Bali, ito po yung highest for 2024 na temperature natin throughout the year. Ito po ay sa Naiya Pasay, April 27, at ang temperature po nito ay 38.8. So, tumataginting po talaga. Kaya, ano po ang heat index nun? Ano pong heat index nun? Ang heat index po that time ay somewhat naglalaro po sa, nasa danger level na po talaga tayo. Pero nasa 42. Actually, 45 po yung heat index natin dun sa Naiya Pasay noong April 27. So, somewhat nag-reflect po yung enhanced na temperature na yun na record natin. So, mataas po talaga. Oo. Pero last na rin po sa mga reports at pag-uusap din po natin this past week, ang sabi nyo nga po, we are already experiencing peak ng El Nino at abangan pa natin yung mas matinding init by May hanggang second week ng May. Ano pong mga temperature nakikita po natin yun? Sa temperature po, maaari pa pong tumaas or maaari pang ma-break itong kasi yung effect po ng El Nino ay kahit na may La Nina watch tayo ay hindi po siya bigla-biglang mawawala. And then also nakadepende rin po sa magiging dominant na atmospheric system. Halimbawa, easterlies, high pressure area. Yung high pressure area kapag naka-apekto na naman po yan sa atin, ang dinadala po sa atin ng high pressure area ay drier condition at warmer temperature. Parang kabaliktaran po siya ng LPA. Yung low pressure area, pag sinabi natin na may LPA sa isang lugar, ina-expect po natin na pwedeng mag-develop into bagyo or magdala ng mga pag-ulan. So nakadepende po doon yung maaari pa nating ma-experience sa mga susunod na araw at sa first half po ng May. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong oras, Weather Specialist John Manalo of Climatology and Agro-Meteorology Division. Salamat po.